Girlfriend ko, si Mina, mahinhin, tahimik, relihiyosa. Kaya nang sabihin niyang delay ako, hindi ako nagalit. Pero kinabahan ako dahil wala pang nangyaring ganun. Sabi niya, buntis daw siya. May gumagalaw sa loob ng tiyan niya tuwing gabi at sa tuwing nagdadasal siya, umiiyak daw ang laman sa sinapupunan niya. Dinala ko siya sa health center, sa ultrasound. Walang fetus, walang kahit ano. Pero yakap niya ang tiyan niya, umiiyak. Andyan siya, naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi. Umapit ang matandang kumadrona, ginamit ang langis, may bulong, tahimik siya habang dumudulas sa palad niya ang tiyan ni Mina. Hanggang bigla niyang binasag ang garapon. Sigaw ng kumadrona, malito, hindi to bata at hindi ito sa kanya nang galing. Doon nagsimula ang totoong bangungot. Araw-araw akong tinatawagan ni Mina, may humihimas daw sa tiyan niya kahit mag-isa lang siya. At yung iyak, natuto ng magsalita. Boses ng matandang babae. Ma, isilang mo na ako. Hanggang sa isang gabi, naghugas siya ng kamay. Pagtingin niya sa salamin, hindi raw siya ang nakita, kundi isang matandang walang mata, may balat ng paniki at ngiting puno ng uhaw. Madaling araw, tumakbo si Mitang palabas ng bahay nila. Ang tsinelas, basang duster, may dugong hindi niya alam kung kanino galing. Sumisigaw siya habang lumuluhang naglalakad. Ma, ilabas mo na ako, gusto ko nang kumain. Nahuli siya sa gitna ng palayan, nakaluhod. Kinakain ang mga bulate at sa tiyan niya may mukhang sumungaw sa ilalim ng balat. Tumatawa siya habang umiiyak ang katawan niya. Sabi ng albularyo, yan ang anak ng nilalang na ginaya ang anyo mo. Simula noon, gabi ng kabaliwan, hindi na namin nakita si Mina. Walang katawan, walang bakas, parang hindi na siya bumalik sa pagiging tao. Pero isang gabi, habang pauwi ako, nadaanan ko ang dating palayan. Tahimik, walang buwan, walang hangin, pero may naririnig akong humahagik-gik sa dilim pero walang tao. Follow for more stories like this.